Kaugnay niyan, sagutan sa pagitan ng defense sector at militanteng grupo, muling sumiklab sa loob ng Senado at ilang naghihinagpis na magulang ng mga batang na biktima ng NPA, sigaw ang pagbibitiw pwesto ng ilang komunistang kongresista. May ulat si Eunice Samonte. Mga kabayang congressman! Edukasyon! Edukasyon! Umaga pa lang nakaabang na ang mga magulang nito sa labas ng Senado para magprotesta laban sa militanteng grupo. Kasabay ng mainit na diskusyon sa loob ng Senado ay ang mainit na bugso ng damdamin ng mga kababayan natin dito sa labas ng Senado. Sila yung mga kaanak at magulang na mga bata na nawalan dahil dito nga sa NPA. Conduct awardee yung anak ko, ibig sabihin, mabuting bata siya kahit sa eskwelahan. Hindi ko siya pinalaking rebelde. Sa isang iglap, binago niyo yung katauhan ng anak ko. Yun ang hindi ko matatanggap dahil yung organisasyon niyo ipapahamak ang kabataan. Hiling nila, magbitiw na sa pwesto ang mga komunistang congressman na itinuturo ng mga dating rebelde na kasama sa mga nagre-recruit para maging NPA. We have to take out terrorists inside. Ginagawa lang nila obstruct. Pero ang mas mainit na mga tagpo ay nasa loob ng Senado. Muli na naman kasi nagkaharap ang mga nasa defense sector at ang mga militanteng grupo. Kaya naman makailang ulit na rin nagkasagutan ang dalawang panig. Ayon kay former Bayan Muna Representative Teddy Casino, hindi sila ang dapat sisihin sa mga kabataan na nagiging NPA. Bagay na pinabulaanan naman ng mga witnesses gaya ni Ka Eric na dating NPA. Can I be allowed my time, Mr. Chair? Kanina, hataw siya ng hataw, pinabayaan siya ng chairman. Sinungaling ka eh. Kita mo. How can you allow this, Mr. Chair? Congressman, now you know, mga kababayan. Mr. Chairman, can I proceed? Kaya naman diretsahan na rin ang tanong sa mga militanteng grupo kung nais nga ba talaga nilang palitan ang nasa gobyerno. Sorry, kayo ang sumasang-ayon na palitan ang sistema ng gobyerno. Ang dapat palitan po. Lumutang na rin ang isyu ng peace talk na nais ng mga nabanggit na grupo. Bagay na tinutulan naman ng mga dati nilang miyembro. Hanggang 2017 po, minamaximize namin yung nagkaroon ng peace negotiation, 155 billion. Kasi nga yung gobyerno may declaration ng suspension of military operation and may suspension ng police operation. So napakaluwag para sa CPP-NPA na magmaneuver. Sa huli namin ni National Security Advisor Secretary Hermogenes Esperon na nasa Pangulo pa rin ang pinal na desisyon tungkol sa usapin ng pangkapayapaan. Bagamat nagpapatuloy naman aniya ang mga localized peace talks. Eunice Samonte para sa Bayan.